Sa sinaunang mundo ng Chinese astrology, ang taon ng apoy na kabayo ay isang makapangyarihang panahon ng pagbabago, nagdudulot ng isang hindi mapipigilang agos ng enerhiya. Ngunit, ano ang ibig sabihin nito para sa iyong kayamanan at kapalaran? Ipinahayag ni Feng Shui Master Yip na sa taon na ito, 7 Chinese zodiacs ang nakatakdang maranasan ang isang pambihirang agos ng yaman. Habang ang mga bituin ay nagsasanib, handa ng pagpalain ng universo ang ilang zodiacs ng kasaganaan na matagal na nilang pinapangarap. Ikaw ba ay isa sa kanila? Manatiling nakatutok habang ibinubunyag natin ang mga lihim ng taon ng apoy na kabayo at kung paano yayaman ang mga zodiacs na ito sa 2026. Ang taon ng apoy na kabayo sa Chinese astrology ay hindi lang isang karaniwang kabanata sa siklo ng panahon, ito ay isang taon ng napakalaking kapangyarihan at pagbabago. Sa taon na ito, ang universo ay puno ng enerhiya na lumilikha ng isang matabang lupa para sa kapalaran at tagumpay. Ayon kay Feng Shui Master Yip, ang taon ng apoy na kabayo ay may susi sa pagbubukas ng mga pagkakataon, lalo na para sa mga ipinanganak sa ilalim ng ilang Chinese zodiacs. Ang mga bituin ay nagsasanib, at para sa 7 maswerteng zodiacs, ang 2026 ay magiging taon ng yaman, kasaganaan, at mga hindi inaasahang pagpapala. Ngunit paano nga ba makikita ng mga zodiacs na ito ang kanilang paglago sa gitna ng lahat ng cosmic na enerhiyang ito? Habang tayo ay sumisid ng mas malalim sa kahalagahan ng taon na ito, ating matutuklasan ang mga natatanging landas na naghihintay sa mga individual na ito. Maghanda kang matuklasan kung aling mga zodiacs ang makakaranas ng isang kamangha-manghang pagbabago sa pananalapi, at kung paano mo maaaring gamitin ang hindi kapanipaniwalang enerhiyang ito upang baguhin ang iyong sariling kapalaran. Ang taon ng apoy na kabayo ipinaliwanag. Ang taon ng apoy na kabayo ay isang pambihirang panahon sa kalendaryo ng Chinese zodiac. Kilala ito sa matinding enerhiya ng apoy at passion, isang taon na maaaring magdulot ng malalaking pagbabago sa buhay ng isang tao. Ngunit ano nga ba ang nagpapaspecial sa taong ito? Ang kabayo ay kilala na sa walang katapusang enerhiya at hindi matitinag na pagnanasa. Kapag ang elementong apoy ay idinagdag, lalo nitong pinapalakas ang mga katangiang ito, na nagiging isang nagniningas na puwersa na humahaplos sa buong taon, kaya't ito ay isang perpektong pagkakataon para sa paglago, pagbabago, at tagumpay. Sa Feng Shui, ang taon ng apoy na kabayo ay tinitingnan bilang isang panahon ng pagpapasigla at pagkakataon. Ito ay isang oras para yakapin ang mga matapang na hakbang at mag-risk, lalo na sa mga larangan ng paglago sa pananalapi at kasaganaan. Ang enerhiya ng apoy ay maaaring magdala ng matinding swerte, ngunit tanging sa mga tao lamang na nag-aalin sa tamang mga pamamaraan at saloobin. Ang universo ay naghahanda ng entablado para sa malalaking pagbabago, kung saan ang mga hakbang na gagawin mo sa taong ito ay magkakaroon ng pangmatagalang epekto. Para sa marami, ang taon na ito ay nag-aalok ng pagkakataon upang muling buuin o pabilisin ang pag-unlad ng kayamanan. Ang taon ng apoy na kabayo ay pabor sa mga handang itulak ang mga hangganan, mag-isip ng mga bagong paraan, at mag-take ng mga calculated na risk. Ngunit, ito rin ay tungkol sa timing. Ang mga bituin at planeta ay magbabago sa isang paraan na magpapalakas sa kapalaran ng ilang zodiacs, kaya't mahalagang sunggaban ang mga pagkakataon habang dumarating ito. Ang enerhiya ng universo ay magbibigay ng gabay, ngunit tanging sa mga handang magamit ito. Mga insight ni Feng Shui Master Yip. Si Feng Shui Master Yip, isang kilalang eksperto sa Chinese metaphysics, ay matagal nang kilala sa kanyang kakayahang mag-interpret ng daloy ng mga enerhiya na nakakaapekto sa ating mga buhay. Ayon kay Master Yip, ang taon ng apoy na kabayo ay may natatanging potensyal para sa yaman at kasaganaan, ngunit mahalaga itong lapitan ng may tamang pananaw at mga pamamaraan. Ang kanyang mga aral ay nakatuon sa pag-aalin ng mga aksyon ng isang tao sa mga enerhiya ng taon upang mapalakas ang kapalaran at tagumpay. Ipinaliwanag ni Master Yip na ang taon ng apoy na kabayo ay isang panahon upang magsagawa ng matapang na mga hakbang, ngunit may pag-ingat. Ang elementong apoy ay maaaring magdulot ng malalaking pagbabago, ngunit maaari rin itong maging labis kung hindi handa ang isang tao. Ang apoy na kabayo ay nagpapalakas ng ambisyon, sabi ni Master Yip, ngunit nangangailangan din ito ng pokus at karunungan upang magamit ang enerhiyang iyon ng tama. Ibig sabihin, habang mataas ang potensyal para sa paglago sa pananalapi, mahalaga pa rin na manatiling nakatapak sa lupa at iwasang magpadala sa padalos-dalos na kasiyahan.
Sa kanyang pagsusuri, itinatampok ni Master Yip na ang ilang zodiacs ay mas akma sa enerhiya ng taon ng apoy na kabayo, partikular ang mga may malakas na pagpapahalaga sa sarili at tapang upang magsagawa ng mga calculated na risk. Para sa mga zodiacs na ito, inirekomenda ni Master Yip ang paggamit ng mga pamamaraan ng Feng Shui upang mapabuti ang kanilang kapaligiran at makuha ang mga positibong enerhiya. Ang mga simpleng pamamaraan, tulad ng paglalagay ng mga partikular na bagay sa mga tamang lugar sa bahay o opisina, ay maaaring mag-activate ng enerhiya ng kayamanan at lumikha ng mga kondisyon para sa tagumpay. Pinapayuhan din ni Master Yip na huwag baliwalain ang personal na kutob. Naniniwala siya na sa taong ito, ang apoy na kabayo ay magbubukas ng mga nakatagong talento at pagnanasa, at gagabayan ang mga taong nakakaramdam ng kanilang panloob na karunungan patungo sa kasaganaan. Sa pamamagitan ng pagsunod sa tamang gabay, bubuksan ng universo ang mga pintuang magdadala sa isang masaganang hinaharap. Ang 7 zodiacs na yayaman. Sa taon ng apoy na kabayo, ang universo ay nagsasanib upang paboran ang ilang zodiacs. Ang 7 tanda na ito, partikular, ay itinadhana para sa kamanghamanghang yaman at kasaganaan sa 2026. Ang enerhiya ng apoy na kabayo ay magpapalakas sa kanilang ambisyon, magdadala ng kaliwanagan sa kanilang landas, at magbubukas ng mga oportunidad na magdadala sa kanila ng pambihirang tagumpay sa pananalapi. Tignan natin ng mas malapitan ang 7 zodiacs na ito, at kung paano magbubukas ang kanilang kapalaran. 1. Daga. Ang daga ay isa sa mga pinaka-resourceful at adaptable na tanda sa Chinese zodiac. Sa taon ng apoy na kabayo, ang kakayahan nilang mag-adapt ay magsisilbing malaking tulong, dahil makakaranas sila ng mga oportunidad na nangangailangan ng mabilis na pag-isip at inobasyon. Ito ay isang panahon para sa daga na magtangkang gumawa ng matapang na hakbang sa kanilang karera o negosyo. Kung ito man ay pag-invest sa mga bagong proyekto, pagpapalawak ng kanilang network, o paggawa ng mga estratehikong partnership, ang daga ay magtatagumpay sa mga lugar na hindi pa nila nasusubukan. Gayunpaman, ipinapayo ni Master Yip na mag-ingat sila sa paghawak ng kanilang mga pinansya, at iwasan ang pagkuha ng labis na panganib ng walang tamang pagsasaliksik. 2. Dragon. Para sa dragon, ang taon ng apoy na kabayo ay nagdudulot ng labis na agos ng enerhiya at pagkamalikhain. Ang likas na kakayahan ng dragon sa pamumuno ay palalakasin, at makikita nila ang kanilang mga sarili sa mga posisyon ng kapangyarihan o impluensya. Sa taon na ito, maaaring magkaroon ang dragon ng isang pagkakataon sa negosyo na minsan lamang mangyayari o makakatanggap sila ng promosyon na magdadala sa kanila ng tagumpay sa pananalapi. Ang enerhiya ng apoy na kabayo ay magpapalakas sa kanilang ambisyon, at magkakaroon sila ng lakas ng loob upang walang tigil na ituloy ang kanilang mga pangarap. Ngunit kailangan nilang tandaan na manatiling nakatapak sa lupa at pangalagaan ang kanilang yaman ng maayos, dahil maaaring lumitaw ang tukso na magpakasawa. 3. Unggoy. Ang unggoy ay kilala sa kanyang katalinuhan at talas ng isip. Sa 2026, ang taon ng apoy na kabayo ay magpapalakas sa mga katangiang ito, at magdadala sa unggoy ng mga oportunidad upang gamitin ang kanilang talino. Maaaring ito na ang perpektong taon para sa unggoy upang maglunsad ng bagong negosyo, mag-invest sa mga inobatibong ventures, o tuklasin ang mga bagong landas sa karera. Ipinapayo ni Master Yip na ang unggoy ay mahihikayat sa mga hindi karaniwang pamamaraan ng pagpapayaman, tulad ng teknolohiya, malikhaing industriya, o kahit speculative investments. Gayunpaman, kailangan ng unggoy na mag-focus sa pasensya at pagtitiyaga upang makuha ang mga pangmatagalang gantimpala. 4. Tandang. Ang tandang ay isang tanda ng presisyon at kahusayan, at sa taon ng apoy na kabayo, ang mga katangiang ito ay makakatulong sa kanila upang magtagumpay. Ang tandang ay makakakita ng mga bagong paraan upang ayusin ang kanilang mga pinansya, pataasin ang kanilang kita, o kahit matuklasan ang mga nakatagong pinagkukunan ng yaman. Sa taon na ito, makakakita rin sila ng mga paborableng koneksyon at kolaborasyon, kung sa negosyo man o personal na buhay, na magdudulot ng pag-unlad sa pananalapi. Pinapayuhan ni Master Yip ang tandang na magtuon ng pansin sa pangmatagalang layunin, dahil ang maliliit at tuloy-tuloy na pagsusumikap ay magdudulot ng masaganang balik. 5. Tigre. Ang tigre ay kilala sa kanyang tapang at lakas ng loob, at sa 2026, ang mga katangiang ito ay susubukin. Ang taon ng apoy na kabayo ay magtutulak sa tigre sa mga bagong, kapanapanabik na oportunidad, partikular sa kanilang karera, o mga negosyong pinagmumulan ng kita.
Ang tigre ay magtatagumpay sa pamamagitan ng pagyakap sa pagbabago, paglabas sa kanilang comfort zone, at paggawa ng mga calculated na risk. Ipinapayo ni Master Yip na magtiwala ang tigre sa kanilang kutob at samantalahin ang pagkakataon kapag kumatok ang oportunidad, ngunit iwasan ang padalos-dalos na desisyon na maaaring magdulot ng hindi kinakailangang kabiguan. 6. Baboy. Ang baboy ay isa sa mga pinakamasinop na tanda sa Chinese zodiac, at sa taon ng apoy na kabayo, ang kanilang swerte ay lalakas pa. Sa taon na ito, makikita ng baboy ang pagdagsa ng mga pinansyal na gantimpala mula sa kanilang mga nakaraang pagsusumikap, lalo na kung sila ay nagsikap ng matyaga at tapat. Kung ito man ay mula sa isang windfall, pamana, o matagumpay na investments, ang baboy ay mapagpapala ng kasaganaan. Ang apoy na kabayo ay maghihikayat din sa baboy na gumawa ng mas matapang na hakbang patungo sa pagpapayaman, ngunit kailangan nilang maging maingat sa pagtimbang ng kabutihan at pag-ingat. 7. Kabayo. Natural, ang kabayo ay magiging isa sa mga pinakamalaking benepisyaryo ng taon ng apoy na kabayo. Ito na ang kanilang panahon upang magningning. Ang kabayo ay makakaranas ng pagdagsa ng positibong enerhiya na magpapadali sa kanila upang makamit ang kanilang mga layunin sa pananalapi. Magkakaroon sila ng mga pagkakataon upang palawakin ang kanilang negosyo, maglunsad ng mga bagong ventures, o mapabuti ang kanilang mga pananaw sa karera. Ang kabayo ay makakakita rin ng tagumpay sa mga kolaborasyon at partnership, lalo na kung yakapin nila ang pagbabago at magsagawa ng aksyon ng may kumpiyansa. Gayunpaman, kailangan ng kabayo na maging mapanuri at iwasang mag-overextend dahil ang labis na ambisyon ay maaaring magdulot ng pagkasunog. Aral ng Budismo at pagpapayaman. Itinuturo sa atin ng Budismo na ang tunay na yaman ay hindi lamang nagmumula sa material na bagay, ito ay ang kasaganaan ng kapayapaan, karunungan, at espiritual na pagkakaisa na nagdudulot ng tunay na kasaganaan. Habang nilalapitan natin ang taon ng apoy na kabayo, maaari tayong kumuha mula sa mga aral ng Budismo kung paano mag-manifest ng yaman sa isang balanseng at maalalahaning paraan. Bagamat ang taon ng apoy na kabayo ay nagdadala ng mga panlabas na oportunidad, binibigyang diin ng Budismo na ang panloob na kapayapaan ay ang pundasyon ng pangmatagalang kasaganaan. Isa sa mga pangunahing prinsipyo ng Budismo na tumutugma sa pagpapayaman ay ang batas ng atraksyon. Ayon sa mga aral ng Budismo, ang ating mga iniisip at layunin ay humuhubog sa ating realidad. Ipinapaliwanag ni Master Yip na sa taon ng apoy na kabayo, ang mga makakapanatili ng positibo at nakatutok na kaisipan ay hindi lamang mag-a-attract ng material na yaman kundi pati na rin ng mga tamang pagkakataon at tao na makakatulong sa kanilang mga layunin. Hindi ito tungkol sa walang katapusang pagtangkilik sa yaman, kundi ang pag-alin sa enerhiya ng universo at pagpapahintulot sa kasaganaan na dumaloy ng natural. Ang meditasyon ay isa pang mahalagang praktis sa mga aral ng Budismo na makakatulong sa pagpapayaman. Sa pamamagitan ng meditasyon, maaari nating linisin ang ating isipan, tutukan ang ating mga layunin, at lumikha ng isang positibong mental na kalagayan na nag-imbita ng kasaganaan. Iminumungkahi ni Master Yip na sa taon ng apoy na kabayo, ang mga maglalaan ng oras para sa araw-araw na meditasyon ay makakakonekta sa kanilang panloob na sarili, nakatatanggap ng mga insight na maggagabay sa kanila patungo sa mga pagkakataon sa pananalapi. Kung ito man ay ang pagsasagawa ng pasasalamat o ang pag-visualize ng tagumpay, ang meditasyon ay tumutulong na ialin ang ating mga enerhiya sa daloy ng universo. Binibigyang diin din ng Budismo ang detachment mula sa mga material na nais. Ang taon ng apoy na kabayo ay maaaring magdala ng mga nakakaakit na oportunidad, ngunit ang tunay na kasaganaan ay dumarating kapag natutunan nating tanggapin ang yaman nang hindi tayo nagiging attached dito. Sa pamamagitan ng pagsasagawa ng pagiging mapagbigay, malasakit, at pagpapakumbaba, magagamit natin ang ating yaman hindi lamang para sa pagpapayaman ng ating buhay, kundi pati na rin ng mga buhay ng mga tao sa ating paligid. Ito ay lumilikha ng isang siklo ng positibong enerhiya na nagdadala ng higit pang kasaganaan sa ating buhay. Ang taon ng apoy na kabayo ay isang pambihirang pagkakataon para sa paglago, yaman, at pagbabago. Sa makapangyarihang enerhiya ng apoy na nagpapalakas ng ambisyon at ang hindi matitinag na pagnanasa ng kabayo, ang taon na ito ay magbubukas ng mga landas patungo sa tagumpay para sa 7 zodiacs na nabanggit. Gayunpaman, hindi lamang ito tungkol sa paghihintay na dumating ang kapalaran, ito ay tungkol sa pag-alin ng iyong sarili sa universo, pagyakap sa mga oportunidad, at pagiging proaktibo sa paglikha ng buhay na nais mo.
Ang mga pananaw ni Feng Shui Master Yip at ang mga aral ng Budismo ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na yaman ay dumarating kapag nababalans ang mga panlabas na aksyon sa panloob na kapayapaan at mindfulness. Habang tinatahak mo ang taon ng apoy na kabayo, tandaan na pabor ang kapalaran sa matapang, ngunit pati na rin sa mga marunong, matyaga, at espiritual na nakaalin. Ang mga bituin ay nagsasanib para sa mga zodiacs na ito, at ngayon, ikaw na ang pagkakataon mong gamitin ang enerhiya ng taon at gawing realidad ang iyong mga pangarap. Panatilihing malinaw ang iyong mga layunin, magtuon ng pansin sa mga aksyon, at magtiwala sa gabay ng universo habang papalapit ka sa kasaganaan.